Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, kulturang di materyal. Tingnan ang mga larawan. Ano ang ipinapakita sa larawan? Bahagi ba ito ng ating kultura? Ang kulturang di materyal ay mga kaugalian, tradisyon, paniniwala at pagpapahalaga na hindi nakikita o nahahawakan pero ipinapakita sa kilos at salita. Mga halimbawa nito ay pagmamano sa nakatatanda, bayanihan, paniniwala sa kasabihan at sa lawikain, pagsasabi ng po at opo, mga awiting bayan at sayaw bayan, at pagdiriwang ng pista. Bakit mahalaga ang kulturang di materyal? Magbigay ng isang halimbawa ng kaugalian sa inyong pamilya. Magbigay ng isang tradisyon na ginagawa sa inyong komunidad. Ang kulturang di materyal ay hindi nahahawakan ngunit mahalaga sa ating pagkatao at pagkakakilanlan. Kasama rito ang ating kaugalian, tradisyon, paniniwala, wika, awit at sayaw bayan. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang tawag sa kulturang hindi nakikita at nahahawakan? Ano ang tawag sa pagtutulungan ng mga kapitbahay? Ang po at opo ay halimbawa ng alin sa mga ito ang hindi materyal? Alin ang halimbawa ng awit bayan? Laging tandaan, ang kulturang di materyal ay nakikita sa ating araw-araw na gawain, katulad ng pagmamano, paggamit ng po at opo, at pagtutulungan. Mahalagang pahalagahan ang kulturang di materyal dahil ito ay nagpapakita ng ating pagkatao at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ikalawang araw, kulturang materyal, mga alamat. Narinig niyo na ba ang alamat ng pinya o alamat ng lansones? Ano ang natutuhan natin mula sa mga alamat na ito? Ano ang alamat? Ang alamat ay isang kwentong bayan na nagpapaliwanag kung saan nagmula ang isang bagay, hayop o halaman. Hindi man ito totoo, ipinapakita nito ang paniniwala at imahinasyon ng ating mga ninuno. Dahil ito'y hindi nahahawakan at bahagi ng ating panitikan, ang alamat ay isang halimbawa ng kulturang di materyal. Mga halimbawa ng alamat. Alamat ng pinya. Aral tungkol sa kasipagan at pagiging masunurin.
Alamat ng lansones ay tungkol naman sa pagpapahalaga sa kabutihang loob at katapatan. Alamat ng sampagita, simbolo ng dalisay na pag-ibig at katapatan. At ang alamat ng ampalaya na huwag mainggit sa iba at magpasalamat sa kung anong mayroon ka. Magbasa tayo ng isang alamat. Ang alamat ng ampalaya. Noong unang panahon, lahat ng gulay sa bayan ng sariwa ay masaya at may kanya-kanyang katangian. Ang kalabasa ay matamis, ang sitaw ay maalat, ang kamatis ay maasim, at ang luya ay maanghang. Ngunit may isang gulay na naiiba, si ampalaya. Wala siyang sariling lasa, kaya siya ay laging malungkot at naiinggit sa kanyang mga kasama. Isang araw, naisip niyang nakawin ang lasa ng iba. Kinuha niya ang tamis ng kalabasa, alat ng sitaw, asim ng kamatis, at anghang ng luya. Ginamit niya ito at ipinagyabang sa lahat. Dumating si Bathala at nakita ang kanyang ginawa. Labis na nagalit dahil sa kanyang kasakiman at inggit. Pinarusahan si Ampalaya. Kinuha ang lahat ng ninakaw niyang lasa at ginawang mapait ang kanyang katawan. Mula noon, si Ampalaya ay nanatiling mapait upang maging paalala na hindi dapat maging mainggit o magnakaw ng hindi atin. Anong aral ang iyong natutuhan sa ating alamat? Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ang alamat ay isang halimbawa ng ang alamat ng pinya ay nagtuturo ng ang alamat ay kwento ng ating ang alamat ng sampagita ay tungkol sa ang alamat ay hindi mahahawakan pero pwedeng laging tandaan. Ang alamat ay bahagi ng ating kultura. Isa itong kulturang di material dahil ito'y kwentong isinasaulo at isinasalaysay. Hindi bagay na mahahawakan. Dapat pahalagahan ang mga alamat dahil ito ay nagpapakita ng ating paniniwala, kaugalian at pagpapahalaga. Ikatlong araw, kulturang di material, mga tradisyonal na laro sa ating komunidad. Ano ang mga laro ninyo sa bakuran o sa kalsada kasama ang inyong mga kaibigan? Nakapaglaro na ba kayo nito? Ang tradisyonal na laro ay bahagi ng kulturang di material. Hindi ito bagay na mahahawakan, kundi gawain at kaugalian na naipapasa sa bawat henerasyon. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan, pagkakaibigan, disiplina, at pagkakaisa.
Mga halimbawa ng tradisyonal na laro: luksong baka, paligsahan sa pagtalon ng mataas; patintero, laro ng huling makakatawid sa linya; tumbang preso, paggamit ng tsinelas upang pabagsakin ang lata; sipa, pagpapalipad ng sipa gamit ang paa; sungka, larong may butas na kahoy at bato o buto. Mahalaga ang tradisyonal na laro dahil ito ay nagpapatibay ng samahan sa komunidad at nagpapakita ng ating kultura bilang Pilipino. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Itugma ang laro sa tamang paglalarawan. Pagtalon ng mataas. Pagtatapon ng tsinelas sa lata. Paglipat ng bato sa butas ng kahoy. Pagpapalipad ng bilog na may buntot gamit ang mga paa. Pagtakbo at pag-iwas na mahawakan ng bantay. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin sa mga ito ang hindi tradisyonal na laro? Alin ang laro gamit ang tsinelas at lata? Ano ang benepisyo ng tradisyonal na laro? Ano ang tawag sa laro gamit ang kahoy na may butas at maliliit na bato? Ano ang tawag sa laro ng pagtalon sa tao o bagay? Laging tandaan, ang mga tradisyonal na laro ay kulturang di material. Nakapagpapakita ito ng kasayahan, pagtutulungan at pagkakaisa. Mahalaga ang tradisyonal na laro dahil ito ay nagpapatibay ng samahan sa komunidad at nagpapakita ng ating kultura bilang Pilipino. Ikaapat na araw, mga kaugalian at tradisyon sa aking komunidad. Tingnan ang mga larawan. Ano ang nakikita ninyo? Ginagawa rin ba ito sa ating komunidad? Ang mga ito ay halimbawa ng ating mga kaugalian at tradisyon sa ating komunidad. Ano ang kaugalian? Ito ay mga gawi o nakasanayang gawin ng mga tao sa araw-araw. Mga kaugalian sa ating komunidad. Pagmamano sa matatanda, paggamit ng po at opo, bayanihan o pagtutulungan, pagbabati ng magandang umaga o magandang hapon. Ano naman ang tradisyon? Mga kaugaliang paulit-ulit na ginagawa at ipinapasa mula
dating henerasyon hanggang sa bagong henerasyon. Mga tradisyon sa ating komunidad, mga pistang bayan, Flores de Mayo o Santa Cruzan, pagdiriwang ng araw ng ating kalayaan at simbang gabi tuwing Pasko. Gawin natin. Sabihin kung ito ay kaugalian o tradisyon. Pagmamano sa matatanda. Pagdiriwang ng pista. Paggamit ng po at opo. Pagbuo ng simbang gabi. Pagdiriwang ng Flores de Mayo. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali naman kung hindi. Laging tandaan, ang kaugalian ay gawi ng tao sa araw-araw. Ang tradisyon ay mga gawaing paulit-ulit na ipinagdiriwang o isinasagawa sa loob ng maraming taon. Mahalaga ang mga ito dahil nagdudulot ng pagkakaisa at nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!